Mother Flame ni-reveal na, Joy Boy ni-reveal na rin ni Vegapunk sa mundo, at Luffy hirap pa rin kay Gorosei Mercury. Bali nagumpisa nga itong chapter 1114 sa pagkakagulo ng mga marine sa headquarters dahil sa ni-reveal ni Vegapunk na possible na paglubog ng mundo. Ipinakita nga rin itong si Fleet Admiral Sakazuki. Sa sumunod na panel naman nakita na natin ang reaksyon ng iba't ibang tao sa revelation na to ni Vegapunk. May ilan ngang pinagtatawanan si Vegapunk, pero may ilan rin na sineseryoso itong mensahe niya. Gaya na lang ni Polly sa Water 7 at itong sila Magellan at Doflamingo sa Impel Down. Minamak nga ni Doflamingo si Magellan dahil sa impormasyon ng possible na malakihang pagbaha. Dagdag pa nga niya na ano daw ba ang gagawin netong si Magellan once na bahain daw itong Impel Down. Ang sinagot nga lang netong si Magellan may point naman daw itong si Doflamingo. Yung 1 meter pa nga lang daw na pagtaas ng karagatan naalarma na ang buong preso. Paano pa kaya kung tumaas pa ito lalo? At dito nagsuggest nga si Doflamingo na ang solusyon daw dito pumunta sa itaas. So itong statement nga na to obviously na double meaning. Meaning ang tinutukoy ni Doflamingo na itaas itong Merijoa. Anyway, bigla ngang nalipat yung scene sa Fishman Island. Dito nga pinakitang nag-aalala sila Shirahoshi at King Neptune sa announcement ni Vegapunk hanggang sa nabalik na nga yung panel sa Egghead Island. Gaya nga sa Marine Headquarters nagkakagulo na rin itong mga Marines na nasa Egghead Island. Pero kiniklaim nga nitong si Vice Admiral Hound na purong kasinungalingan lang itong mga sinasabi ni Vegapunk. At itong pagpapanik nga na to makikita rin natin sa mga Gorosei. Dahil nagdesisyon na nga sila na ipaprioritize nilang lahat ang paghahanap sa signal na pinanggagalingan ng broadcast ni Vegapunk. Patayin nga daw nila ang kahit na sino mang haharang sa kanila. Ang importante nga daw ngayon mapahinto na itong broadcast ni Vegapunk. At speaking of Vegapunk nagpatuloy pa nga siya sa mensahe niya sa mundo. Nabanggit nga niya na magkakaroon daw ng isang napakalaking lindol sa mga susunod na araw. At ang magiging resulta daw ng lindol na to calamity sa iba't ibang parte ng mundo. Kasabay nga daw neto yung pagtaas ng sea levels. Meaning kapag nangyari daw ito yung ilan sa mga isla o lugar hindi na matitirahan pa. Maraming nga daw lulubog na syudad. Mabalik nga sa earthquake na nabanggit ni Vegapunk hindi nga daw natural phenomenon ang magti-trigger dito. Ibig sabihin may isang individual na gagawa netong napakalakas na lindol na to na mangyayari sa mga susunod na araw. So habang ina-announce nga ito ni Vegapunk ipinakita na naman yung mga tao sa iba't ibang parte ng mundo, including itong sila Kuzan at Charlotte Smoothie. Sa kabilang banda naman ipinakita nga itong nangyayaring laban ng grupo nila Nami kay Gorosei Saturn. Maluba na ngang sugatan itong si Saturn dahil sa mga atake niyang natatamo mula kila Usopp, Nami, Brook at iba pa. Sila Chopper at Robin naman ang nagsisilbing depensa nila. Pero gaya nga ng nabanggit ko kanina may pinaprioritize itong mga Gorosei. Kaya naman wala na ngang pake itong si Saturn sa grupo nila Nami. At dali-dali siyang pumunta sa Labo Base kung saan pumasok nga siya sa lugar kung nasaan itong Mother Flame. Yes guys, ni-reveal na nga itong Mother Flame. Isa nga lang siyang maliit na apoy na nasa loob ng isang napakalaking tangke. Mabalik nga sa grupo nila Nami napansin nga nila na humahaba itong mga ulap sa harapan nila. Nabanggit nga ni Brook na kagagawan daw ito ni Edison. Kaya naman na-figure out nga kaagad ni Usopp na ang magiging plano netong si Edison pahabain itong ulap papunta sa tapat ng karagatan. Nang sa ganun nga naman makakababa na itong Thousand Sunny ng ligtas. At dito biglang ang nalipat yung scene sa ibaba nitong Egghead Island. Ipinakita nga itong ancient robot na inaatake ng mga Marines. Ipinakita rin sila Brogy at Dory na hinahabol ni Gorosei Mercury. Pero itong si Luffy nga biglang tumalikod at hinarap itong si Mercury. Kung saan similar nga sa last chapter muli na naman nga niya itong inatake. At gaya nga nung una hindi na naman tumalab itong atake.
atake niya. Kaya naman manghiyak-ngiyak nga itong si Luffy dahil muli na namang nasaktan itong kamay niya. So habang nangyayari nga ang lahat ng ito patuloy sa pagkikwento itong si Vegapunk patungkol sa announcement niya. Sinabi nga niya na para maintindihan daw ng lahat itong mga sinisiwalat niya kailangan muna daw niyang ikwento ang mga pangyayari 900 to 800 years ago. Itong specific century nga daw na to burado na sa history. Mas kilala nga daw itong 900 to 800 years ago sa tawag na Void Century. Karamihan nga daw sa impormasyon patungkol sa mga panahon na to it's either nabura na o nawawala na. Yes, ito nga daw yung alam natin. Pero may isang paraan nga daw para ma-unlock itong mga impormasyon patungkol sa Void Century. At ito nga sa pamamagitan daw ng mga poneglyphs. Naka-inscribe nga daw sa mga poneglyphs ang iba't ibang mahalagang impormasyon na related sa Void Century. At although ito nga lang yung paraan para ma-unlock yung knowledge para sa Void Century, ipinagbabawal nga daw ito ng world government. Nilabel pa nga daw ito as taboo. At ito nga daw yung ikalawang kasalanan ni Vegapunk. Binitray nga daw niya ang world government at pinag-aralan niya itong mga poneglyphs. Sa tulong nga daw ng libro ng mga taga-Uhara, nagawa daw niyang ma-decipher ang ilan sa mga nilalaman ng mga poneglyphs. Kaya naman ngayon nga i-share na daw ni Vegapunk sa mundo itong nalaman niyang kwento galing sa mga poneglyphs. At para umpisahan nga ito ang bida nga daw sa istorya na to nabuhay 900 years ago sa isang napaka-advanced na kingdom. Gaya nga daw sa mga kwento sa Elbaf patungkol sa legendary god nila na si Sun God Nika, ganito nga rin daw yung appearance ng tao na to. Meron nga daw itong katawan na sobrang elastic at mas kilala nga daw itong tao na to sa tawag na Joy Boy. Itong si Joy Boy nga daw ang kauna-unahang tao na naglayag sa karagatan at kauna-unahang tao na tinawag bilang pirata. At habang nire-reveal nga ito ni Vegapunk ipinapakita sa background itong si Luffy. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1114. Bali ngayon pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na natin itong scene ng grupo nila Nami. Nakakatuwa nga specifically itong si Nami dahil although alam naman nating hindi gaanong nag-e-effort sa kanila itong si Gorosei Saturn, dahil na rin sa goal netong mahanap muna ang broadcast signal ni Vegapunk, nakita nga natin kung gaano kagrabe yung damage na naibigay ni Nami sa Gorosei na to. Evident nga dyan itong atake niya gamit si Zeus. Ang naging resulta nga neto halos mahati yung muka netong si Saturn. Sa part naman ng mga karakter na ipinakita sa iba't ibang parte ng mundo, ang pinakapumukaw nga ng pansin sa ating lahat itong si Charlotte Smoothie. Finally nga nagbigay na ng update si Oda patungkol sa kanya. At yes, confirm nga na buhay pa siya. Sa mga nakalimutan na yung huli nga nating kita sa kanya during Wano arc pa. At simula nga nang ihulog sila ni Marco sa border ng Wano, wala nang balita pa sa kanila. Kaya naman nakakatuwa lang na kahit papano nag-update si Oda. Sa part naman ng pagbabanggit ni Vegapunk patungkol sa pagiging unang pirata ni Joy Boy, sounds like napilitan nga lang itong si Joy Boy 800 years ago. So ano bang ibig kong sabihin sa napilitan lang siya? Baligaya nga sa catastrophe na paglubog ng mundo sa karagatan ngayon, pwedeng nangyari nga rin ito sa Void Century. At napilitan itong si Joy Boy na gumawa ng barko na magliligtas sa mga tao. Kumbaga similar sa kwento ni Noah sa Bible. Kinonsider siya na kauna-unahang naglayag at nabrand bilang pirata dahil sa pagsuway neto sa world government. Sinuway niya ang nais nila na mapatay ang lahat ng tao mula sa Great Flood. Kaya naman mapapaisip nga tayo ngayon na kung nangyari nga at nakapagligtas itong si Joy Boy ng mga tao gamit ang barkong Noah 800 years ago, itong mga taong nakaligtas kaya na to ang naglagay ng mga initial na D sa mga pangalan nila bilang tanda na nakiisa sila kay Joy Boy 800 years ago, nang sa ganon maalala ng mga susunod na henerasyon na kabilang sila sa side ng mabubuti. Bali interesting nga itong idea na to at gagawa na lang natin to ng separate video. Anyway, ayan na nga yung full chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1114. Kung natripan nyo nga itong video natin ngayon, pindutin nyo na yung subscribe button dahil
konting-konti na nga lang at maaabot na natin yung 1 million subscribers. Yung mga hindi ko nga natalakay sa video na to as usual, gagawa na lang natin to ng separate video since masyado nang hahaba kung ilalagay ko pa dito. So yun lang, peace!